Good day everyone. We are the Group T of the semi-final report. My name is Jason Bitasulo and my buddy is John Mark Kotamura, and I am the first reporter of our report. Our topic is all about installation art. So what is installation art? Installation art is a modern movement characterized by immersive, larger-than-life works of art. Usually, installation artists create these pieces for specific locations, enabling them to expertly transform any space in a customized, interactive environment. So what is installation art? From the word install. So installation art is ginakabit or ginabutang or gina-install. So the purpose of installation art is para ipa-experience sa mga tao ang talagsaon ng mga panghitabo. Like for example, kani nga picture. So kani nga picture is example ni siya sa installation art. Gitawag ni siya og Plexus 35 by Emmanuel Morox of 2017. So kani siya nga example sa installation art is gihimo ni siya para ipa-experience sa mga tao ang real life rainbow. So unsa man na? So kani siya is nakabutang na siya sa museum ang Plexus 35. So isa ni siya ka installation art nga rainbow nga once nga maadto ka dito sa isa ka museum is ma-feel nimo, ma-experience ang rainbow. So kung maadto ka dito, mura pugaw nakita gid og tinuod nga rainbow. So combination lang na siya sa lights og sa different types of colors. Mao siya ang Plexus 35, isa sa example sa installation art. So ang installation art buday composed mo na siya og wood or kahoy, and then sounds, lights, and then colors, metals and other materials. Mo na siya ang installation art. So mao ni ang uban example sa installation art. So kani mao gyapon ni another view. So kani isa pa rin siya na example sa installation art. So unya makita na to kung asa na siya nabilong or unsa na siya nga kinds of installation art kana siya mga picture, and then kani. So ang installation art is na siya tulo ka characteristics. First is immersive, large scale, and site specific. So the first one is the immersive installation art. So immersive installation art is a key attribute of installation art is its ability to physically interact with viewers, while all artistic mediums have the ability to engage individuals. Most do not completely immerse them in interactive experiences. So ang immersive installation art is ang purpose ani is para ipa-experience po sa mga tao ang usa ka installation art. So kaning immersive art is dili ni siya matawag nga immersive once dili nimo ma-experience ang full nga art. So na example ani. So kani siya nga art is gitawag ni siya og forest numbers. So kani usa ni siya ka installation art nga composed of lights and colors. So ang forest numbers kay gibuilt na siya or gihimo na siya ni Emmanuel Morox of 2017. So the purpose of kani nga immersive art is para i-experience sa mga tao ang isa ka decade nga installation art, meaning ang isa ka dekada nga kalendar o once nga moadto kani nga installation art is may experience nimo ang isa ka dekada nga kalendar, meaning from 2016 to 2017 to 2026, isa ka dekada nga kalendar, meaning makita nimo ang future kung unsa na siya nga adlaw, unsa na siya nga days, or unsa na siya nga pizza na nga year. So ang immersive installation art is ma-feel nimo ang isa ka phenomenon nga naa ka sa sulod. Like for example, aning
Kini nga installation art ang forest numbers, compose na siya sa 60,000 pieces of numbers from 0 to 9. Meaning, pag nakakasasulod, nakakategorize na siya by colors. Like for example, kanang red, kaning nga red, kanin siya 2020, and ang green is 2025, and the other colors kay 2018. So, nakakategorize siya by dimensional form. Kani siya from 2017 to 2026, meaning dili siya matawag na immersive art once nga nagtindog lang ka o nagtanaw lang ka sa isa ka art. Dili para sa painting nga pwede nimo siya makita once nga natindog ra ka, pero ang immersive installation art kay dili pwede nga once nga natindog ra ka, kinahanglan libuton nimo ang isa ka space or ang isa ka art para tawag nimo siya nga immersive art. So man siya ang immersive. Ang immersive art is composed of lights, colors, and sounds. So kani siya nga example is itawag siya og forest numbers. Number of forest. So the second one is ang large scale. So large scale is given their interactive nature. Most works of installation art are large in scale. Their sizable statues enable viewers to become completely immersed in each larger-than-life environment. In many cases, it even allows them to sit, stand, or walk through it, a distinctive capability not commonly found in a more traditional forms of art. So, ang large scale, from the word large is, dako na siya nga installation art, meaning pwede ka makalakaw, pwede ka makalingkod, and then pwede po ka mutindog sa sulod. So, na example, So, kani siya nga example is, gitawag siya og The Orchin. The Orchin by Choi Plus Shine, Architects of 2017. So, ang The Orchin or sa Bisaya pa kay Tuyom is, makita ni siya sa Singapore. Makita ni siya sa Singapore, and then nakadisplay siya sa Marina Bay. Mano siya gitawag og The Orchin. Meaning, ang view aning sa gawas kaning The Orchin kay bura ni siya og naglutaw, and then full of lights and sounds. Napa ni siya sounds. So mano siya based sa inyong nakita, mano siya. Kung nakasagawas, matanawan ni mo ang The Orchin is bura lang siya galutaw nga full of lights, and then pag nakasasulod is pwede ka mulingkod, matindog, and pwede mo ka maglakaw-lakaw tungod kay dako man na siya og space pag nakasulod. Mo siyang gitawag og large scale. From the word large, dako na siya nga installation art. So then the next one is site specific. So ang site specific is unlike sculptures, painting, and similar pieces, installations are usually planned with certain sites in mind, from rooms, in galleries, and museums to outdoor spaces. So given the strategic nature of their design and uniqueness of their surroundings, site-specific works of art ensure one-of-a-kind aesthetics and experience. So ang site-specific is isa po na siya ka installation art nga from the word site-specific, meaning specific lang siya dira nga location or specific lang siya dira nga lugar. So dili na pud na siya matawag og site-specific once nga ang isa ka art is wala dira naka-build or wala siya na nakabutang. So na example So kani nga installation art is gitawag siya og spiral GT. So ang spiral GT is composed na siya of rocks, mold, and then salt. So meaning na siya bato, salt or asin, and then lapok. Muna siya ang gihimo para ma-form ang gitawag og spiral GT. So the purpose of spiral GT o yang purpose kay para ipa-experience sa mga tao ang isa ka view or isa ka laganan, meaning gi-combine ang art ug ang nature para ma-form ang isa ka art. Muna siyang gitawag og site specific. So ang spiral GT for is the main purpose is para ma-maintain or ma-measure o ma-monitor ang level sa tubig. Kay once man good paglahi nga season is mo taas ang tubig, and then mo tao po ang tubig, meaning ma-monitor nila ang level sa tubig. Mo na siya ang main purpose po sa spiral GT. So dili lang siya gibutang dira para kay for the view or laganan lang, kung dili connection between nature and
art. So na connection ang art ug ang nature. Mo na siya ang site specific. So ang kaning spiral GT is gibuilt ni siya ni Robert Smithson by 1970. So pakabuilt ni siya sa Utah, USA. So dito ni siya makita sa Utah, USA. So mao to ang tulo ka karakteristik sa installation art at immersive, large scale, and then site specific. So ang always remember nga ang installation art is gina-build siya or ginakabit or ginabutang or gina-install mo na siya ang installation art. So meaning kinahanglan siya og dako nga space para ma-form ang usa ka installation art. And then ang materials na ginamit sa installation art is pwede para ma-form ang isang installation art, pwede ka magagamit og wood or kahoy, and then sounds, lights, colors, and any kinds of materials or metals. And then ang yang tulo characteristic man ang immersive is combination of lights, colors, and sounds. And then large scale is pares lang sa immersive, combination gyapon sa lights, colors, pero ang large scale is dako ni siya ang installation art, meaning na kinahanglan ni siya og dako nga space. And then site specific, matawag siya nga site specific once nga nakabuild siya sa particular nga region or nakabuild siya sa particular nga location. So mao to siya ang characteristic sa installation art. So on the next is na sa influences, Dada, and other nga mga types na niya. So kani siya nga report is i-continue ni siya sa akong kauban kay Kotamura. So mao lang to ako, ma'am, and thank you. Influences. Like many modern and contemporary genres, an installation art form is wrought in several different movements, namely Dada, conceptualism, and performance art. Dada. Like Dada, an avant-garde movement that emerged in the early 20th century, illustration often showcase an experimental approach to art, specifically installation, incorporation of mixed media, and emphasis on three-dimensionally, and inspired by two Dada staples, ready-made and assemblage. Ang Dada, naimbento siya katong panahon sa World War I. Ang Dada mao na ang mga ready-made na mga picture or art. Tapos bisa inyong nakita, Dada mao na ang isa ka art na gi-symbolizer sa rebellion. Kita dahil kaning first picture, kaning mura siya nasa ikuan nga isa ka picture, tapos mura siya gibot nga no kuan mga gihimo siya og collage nga gisapaw-sapawan ng isa ka picture ug mga picture nga uban. Muna ang first picture. Then sa kaduha is muna si Mona Lisa. Sa inyong nakita, yusab yang nawong or naigi butang-butang ng mga kuan sayang nawong. Ipang butang-butang sa dria kang sa inyong nakita siyang muna ipang butang ipang usab-usab. Muna ang kuan sa Dada. Nasa ikuan sa it seemed like you are fearing a Dadaism, an influential art of the literary movement that emerged in Zurich and Switzerland in 1916 during the World War I. The purpose of Dada was to challenge traditional artistic norms and express illustration with war society and conventional values. Mana siya ang Dada. Next is conceptualism. Inspired by the Dadaist, conceptual artists believe that the idea behind a work of art takes precedence over its aesthetic. Mana siya ang picture. Manang art na naga-base sa inyo nakita mo lang naga-base lang sa ilang idea nga naga-base lang ang idea na importante sa ilang mga idea kontra sa kalabasan sa produkto. Mana ang conceptualism. Nagakuha lang siya sa
kalabasan sa product. Next, performance art. While performance art, a practice performed before an audience, has same dissimilar to illustration of form of fine art. The two movement movement are linked by a key characteristic, a creative and conceptual use of space. In both cases, artists find innovative and inventive ways to interpret and everyday environments. Ano siya ang example? Sa example, it is a time-based art form na combine into live action with visual elements. Involved sa diri ang artist para makuha ang attention sa mga audience. Tapos pwede sa ma-appeal diri ang body movement, sound, video, and interaction. Ang performance art is nagapakita sab siya og emotion, expression, and social or political themes and challenging traditional ideas of art. Thank you.